Nagbabalik ang Bagong Pilipinas ngayon. Obra Mimaropa Trade Fair ngayong Oktubre ating tatalakayin kasama sina DTI Mimaropa Regional Director Joey Benter at si Gerard Rejano, General Manager ng 5R Marinduque. Magandang tanghali po sa inyo at welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po. Opo. For RD Benter muna. Sir, ano po ang pangunahing layunin ng Obra Mimaropa Trade Fair ngayong taon? Bali po itong Obra Mimaropa, ito ang Regional Trade Fair ng Rio ng Mimaropa, composed ng Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon, and Palawan. So ito po ay gaganapin natin sa October 2 to 5 sa Glorieta Activity Center dito sa Makati. At for the year, ang tema natin ay marami pa sa Mimaropa. So we call it marami pa sa Mimaropa kasi nakita natin marami pa kami pwedeng i-offer. Sa kabila ng magandang karagatan ng Palawan, ang historical sites ng Marinduque, ang world-class na Romblon na mga marmol production natin dyan, ang rich agricultural products ng Oriental Mindoro, ang kabundukan at ang kagubatan ng Occidental Mindoro. Marami pa tayong pwedeng explore, marami pa tayong pwedeng ma-experience, marami pa pwedeng tingnan at pasyalan ng ating mga kababayan. So, kaya sabi lang dito sa Mimaropa, marami pa dito, kaya tara na sa Obra Mimaropa. Kay GM Gerald naman, ano man po yung mga pangunahing produkto ng 5R Marinduque na inyong itatampok sa Obra Mimaropa Trade Fair? Okay, naka-showcase po sa amin ngayon na yung aming spice sukan tuba and the original sukan tuba and ito aming coconut caramel. Opo. For GM, no? Sir, ano po yung kahalagahan or para sa inyo ng pagsali sa isang pambansang trade fair tulad nitong Obra Mimaropa? Una-una pinapasalamatan ko po ang DTI and DTI Marinduque. No? Ang pinakakalagahan po natin is awareness. No? Basically po, yung siyempre kami po ay hindi naman po sikat. So through media and through other forms of publication like this and events, mas napapalawak po ang aming merkado, mas napapalawak po ang aming kalaman ng mga aming potential customers. Kay RD Benter, paano nyo po pinipili yung mga kalahok na MSMEs at artisan mula sa 5 probinsya ng Mimaropa? Nagkaroon po tayo ng screening, tingnan natin yung mga kalakal na ito yung nakita natin, tinatampok sa kanya-kanyang provincial trade fair na may potential na dalhin sa regional na merkado. So with that screening po, kinukuha namin ano pa yung nilang ma-improve at yung mga speakers natin gagawin sa training naman to ay tutulong sa pangangailangan pa nila para mas ma-enhance at later on global market naman yung papasukin ng mga exhibitors po natin. RD, ano po yung mga bagong produkto o yung mga bagong atraksyon yung pwedeng asahan ng publiko sa trade fair? Okay po, yung Obra Mimaropa kasi may meaning po yung obra. So always the objects of the art. So tingnan po natin iba-ibang produkto na ginagawa natin, yung mga nasa prototyping pa lamang, dinidevelop natin. At yung ating pong focus kami sa coconut products ng Mimaropa is lahat ng bayan, probinsya namin ay may coconut. So meron tayong coco bar dyan na we could produce different kinds of products from the typical na buko juice to kakanin, even to coffee and wine na out of the coconut. Same time, for bees, the bayanihan. So bayanihan ng focus po natin is for the bayanihan retail, the shop. Dito makita natin yung buhay sa Mimaropa ng iba't ibang probinsya. So meron po tayong iba't ibang booths o parang semi-pavilion na para ipakita ang buhay sa Mimaropa. Of course, ours for the retail. So nandiyan iba't ibang produkto kasama to kay Sir Gerard na ating pinupush po na mas makilala pa, mapalawak ang merkado. And last is for the A po natin, the arte exhibit. This is more of the talks, the creative talks, for the visual arts, for the mga gusto mag-painting, creativity po, at showcase din ng talents ng Mimaropa. So yung mga performers po natin ay makikita po dito. So with these different varieties from food, from exhibits po natin, we're hoping na mas makilala pa ang rehiyon at mas mapatulungan ng mga micro, small, medium enterprises ng Mimaropa region. Kay Sir Gerard, bukod po sa mga nabanggit, paano ninyo nakikita ang Obra Mimaropa bilang tulay para mas makilala ang inyong mga produkto sa mas malawak na merkado? Napakagandang launching pad po itong Obra Mimaropa. No? Kasi talagang dito sa aming rehiyon, napakaraming artistic, napakaraming quality na produkto all around the region. From coconut, cacao, coffee, the marbles of Mindoro. And talaga pong kailangan po ma-appreciate ho ng mga tao yung ating kagalingan mga Pilipino. No? Talagang you will be amazed po on seeing all those artistic works translated into commercial products po. Pero, Sir Gerard, para po sa inyo, anong mga hamon ang karaniwang hinaharap ng mga MSME sa Marinduque sa ngayon? At
paano po sa tingin ninyo makakatulong ang trade fair na ito? As I mentioned earlier, yung awareness, pag nakita ng mga tao na may mga like yung mga hamon like maybe power or yung mga maybe social media na kakulangan, meron ho makukuha na kumbaga may maantig sa aming storya, may maantig sa aming struggle, how we do it. So I think yun yung aming yun yung aming pull factor sa mga ordinary mamamayan kung paano namin siya and how we would spread the good word of our quality products. Hindi mo sabihin parang maantig yung storya pa. Ibig niyo pong sabihin sa bawat produkto na yan, may kwento Yes. ng grupo Yes na nag-invento or nakadiscover ng Yes, mga of course, produkto. there's a struggle from the own business, from the own business person. Tapos, kumbaga, pag sinabi nila na out of particular need na inimbento namin to, nagawa namin to, na-inspire to ng aming nanay, na-inspire to ng aming lola, and so on, doon na nandun po yung pull, as I could say. Kay Sir Joey, ano naman po yung nakahandang suporta ng DTI para sa mga MSMEs matapos ang trade fair? Of course po, mahalaga dito sa trade fair na to, hindi lang yung selling during that moment. So yung linkage na magagawa natin. So that's why invite natin una na yung PhilExport, nandiyan, kasama po natin sila, para yung mga nakita na for export quality na ng mga produkto ay makapag-assist pa po sila. Of course, nandun din ng isang ahensya ng DTI, the Supply Chain Group, para yung mga, kasi island po kami Maropa natin, bumagi lang last week, problema na yung goods po natin. So, with the help of the supply chain, umaasa namin na mapabilis ang pagdadala ng mga goods at lower cost. At yun ang kalimitang problem po na hinaharap din ng mga MSMEs. Of course, yung creative industry, booming industry na napakahalagang matutukan, at kita natin na ang Mimaropa ay may potential for this. Kaya, after this event, we're looking forward na mas matap pa natin ang halaga ng creativity sa rehiyon. Of course, the one-to-one product ay mas luminaw po yung direction ng pinakang rehiyon po natin. So meron po ba kayong mas ginagawa pa para ma-improve yung mga produkto like sa Marinduque? Parang kilala sila sa arrowroot. Yes. Parang yun lang yung nabibili. Ano pa bang pwedeng gawin doon or ano pa yung pwedeng i-develop? Actually po, yung one-to-one product hindi naman siya limitado na isang produkto lang talaga. As long as may makita po ang munisipyo, ang probinsya, na may potential na produkto sa isang lugar, ay pwede pong gawin. So yung arrowroot, dati, tama po, doon kilala. Pero look at now po, ang ginawa ni Sir Gerard dito, na talagang nag-develop na rin mga bagong produkto. At dito nakikita yung pumapasok yung pagiging creative ng mga taga Mimaropa region sa mga ganong nade-develop from time to time ng mga produkto. Isang side ko rin po, magandang makita din natin sa trade fair, yung pong nanalo lang last week po from Marinduque na bagoong pero out of coconut. So, cocoong ang tawag namin doon. So, try nyo po yan pag bumisit po kayo sa aming trade fair. Sige po. Siguro sir, mensahe nyo na lang po at paanyaya sa ating mga kababayan. Unahin na po natin si Sir Gerard. Okay. Sa lahat po na nanonood, inanayahan ko po kayo pumunta sa Glorieta Activity Center, October 2 to 5. It opens 10 a.m. until around 9. So napaka-festive po ng event na yon. Marami po kayo mabibili from all the regions of Mimaropa, pagkain, arts, clothes, yung mga paintings, I think meron din po. And meron din po, Sir Joey, na mga dances po, mga ganun po. Sige po. Thank you, Sir Gerard. Director Benter? Sa ating mga kababayan, dito lalo sa Metro Manila, so inaanyahan ko kayo na umattend sa saksihan ng Obra Mimaropa. Sabi nga namin, marami pang pwedeng i-offer ng Mimaropa. At ito ay gaganapin sa October 2 to 5. At lahat na nakita ng senses natin mula sa mata, sa bibig, natitikman, napapakinggan, nahahawakan, napipil at the end, yung experience, the memories na pwedeng ibigay sa inyo ng Obra Mimaropa, ay surely you will enjoy and love it po. So sige po. Maraming salamat po sa inyong oras, DTI Mimaropa Regional Director Joel Benter at kay Sir Gerard Rejano, ang General Manager ng 5R Marinduque. Maraming salamat. Salamat po. Manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.